So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang mukhang nalalapit na ang karma. Actually, nandito na nga si karma. Dito nga po guys, kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, ngayon nga po guys, if you will remember, diba kahapon, breaking news na itong si Leila de Lima ay nakalaya sa kanyang final drug cases sa pinakahuli at pinakamabigat niya na kaso. Siya po ay acquitted. At alam naman po natin na itong si former Senator and Attorney Leila de Lima ay nagbabalak pong balikan. Hindi talaga nagbabalak, kumbaga gusto niyang pagbayarin ang mga taong salarin sa pagpapahirap sa kanya sa humigit kumulang 7 taon. Grabe, hindi biro yun. Yung 7 taon na nandun ka sa kulungan, tapos kung totoong ikaw nga ay may kaso, dapat sana hindi ka na-absuelto. Kaso ang nangyari, na-absuelto po. So parang lumalabas dito na binraso nga ni former President Rodrigo Roa Duterte ang kaso ni de Lima dahil nga po isa pong matinding kritiko ni former President Duterte, itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. So sa kabila po guys ng paglaya ni Leila de Lima, mukhang nalalapit na din po guys ang pagpasok, ang napipintong pagpasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Alam nyo ba kung bakit? Dahil nga po guys, nanghihikayat na ng mga PNP official itong kampo, kabilang kubol, na kung saan itatatag ang destabilization plot, destabilization effort laban po sa ating presidente. Nagmamadali na po silang matanggal. Nagmamadali na po silang maligwak itong si PBBM bago pa pumasok ang ICC dahil nga naman inisplok na nga ni former Senator Antonio Trillanes, according po sa kanyang mga inner sources, na inisplok niya din sa mainstream media na malapit na nga po ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas, whether it's June or July. Tapos nasamahan pa ngayon guys ng paglaya ni former Senator Leila de Lima na kung saan babalikan nga po guys ni former Senator Leila de Lima itong ginawang panghaharas, pangingikil, pang-aabuso ni former President Rodrigo Roa Duterte laban po sa kanya. Mukhang ito na nga ata yung karma na tinutukoy natin guys. Alam nyo, lahat po ng kasamaan ay bumabalik din po yan. What comes around, goes around. Ang akala kasi ni former President Rodrigo Roa Duterte, forever in power siya. And kaya niyang kontrolin yung current administration. Yan po yung kanyang pag-aakala. Kagaya po ng sabi ng iba, blessing in disguise po yung nangyari na naging presidente si PBBM. Hindi daw po nila ito inaasahan. Para sa akin, inaasahan ko na ito. Dahil ang ating Pangulo po, wala po yung kinikilingan. Hindi po yan mahilig gumawa ng mga fabricated crime, fabricated stories, at yung kumarga ng kaso ng iba. Hinahayaan po ng ating presidente na gumana itong justice system ng bansang Pilipinas. So sa mga hindi nakakaalam guys, ibibigay ko lang sa inyo yung recap na kung saan itong si former Senator Leila de Lima ay nag-speak up na kung saan babalikan niya nga po guys itong si former President Rodrigo Roa Duterte laban po sa ginawang pangingikil sa kanya at sa iba niya pong mga kasamahan. So ipi-play ko yung video sa inyo guys and pakinggan natin. Wait lang. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanakad at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam niyo naman ito, I respected the rule of law. Despite the pain and the injustice of it all, I confronted the charges head-on and I went through and endured the whole process. Nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mahal na Panginoon for His grace of freedom, permanent or full freedom
and vindication na hindi niya po ako pinabayaan all throughout my journey and ordeal. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated, spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Henner Dito for his strong sense of justice and fairness. Napakalaki po o malaki pong bahagi ng aking pagkamit ng hustisya ang makalaya ako ng lubusan. Sa aking pamilya, maraming salamat sa pagmamahal. At sa inyong lahat na hindi bumitiw, for believing in me and in my innocence and in the causes that I've been fighting for. Maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko, salamat po. At sabay-sabay pa nating tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga umalipusta sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo, kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Sa mga sumusuporta po sa akin, parang ang mangyayari ngayon guys, ICC plus Dilima. So, dalawang dagok ang haharapin ni Digong. Plus yung other issues niya sa corruption and so on, whatever. Pero ito yung mabigat. Yung ICC at yung revenge ni former Senator Leila de Lima. Dahil nga po guys, sa ginawang katarantaduhan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanya. Biruin nyo, 7 taon, tapos acquitted ka lang din naman pala dahil sa mga fabricated stories. Hindi lang po ukol sa droga ang ipinukol kay de Lima. Winasak din ang kanyang pagkatao, yung kanyang pagkababae. Nilabas ng mga scandal video, sobra po yung trauma and pain na naranasan ni former Senator Leila de Lima. To the point na sinabi niya sa interview noon na hindi ko alam kung humingiti sila sa akin dahil mayroong magandang balita or mayroon na naman akong panibagong eksena. Yan yung sabi ni Leila de Lima eh. Natatakot siyang ngumiti sa mga tao, natatakot siyang humarap sa mga tao kasi yung nangyari sa kanya, super traumatic. Biruin mo, may kakalat na mayroon na palang siyang scandal. Diba? Mayroong kakalat na mayroon na pala siyang ganito-ganyan. So, talagang nakakainis na, nakakagalit, nakakatrauma. Pero subalit pa man na nangyari yung trauma sa kanya and injustices sa panahon ni former President Duterte, eto na, nakamit niya na ang tunay na hustisya dahil nga po guys, wala pong sapat na ebidensya, wala pong malalim na ebidensya, lack of merit yung nangyari. Na-dismiss dahil nga hindi sapat ang ebidensya. Kung kaya napapansin ko sa ngayon guys, kabado na itong kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung kaya ang nangyayari ngayon, todo na yung pamamalakad nila na mapatalsik si President Marcos. Dahil nga dalawa na yung dagok nila eh, si de Lima at yung ICC. So anyway, aantayin namin yung ICC at pagpasok ni former President Duterte dito sa kulungan. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.